Samantala, matapos ang pagkamatay ng isang estudyante sa Adamson University na may kaugnayan umano sa hazing, isa pang biktima ng di umano'y fraternity noong nakaraang taon na nauwi rin sa pagkamatay, lumapit sa Public Attorney's Office o PAO. May karagdagang balita si Althea Igliane. Ang trahedya ng hazing na nangyari kay John Matthew Salilig ang nagikayat sa pamilya ng isang estudyante mula sa University of Cebu na lumapit sa Public Attorney's Office upang mabigyang hustisya ang kanilang pumanaw na anak na si Ronel Baguio noong nakaraang taon. Si Ronel ay isang second-year marine engineering student na yumao noong Desyembre 19, 2022. Sinabi ng kanyang ina na si Lenny, hindi raw sila nakatanggap ng kooperasyon ng paaralan kung saan nag-aral si Ronel sapagkat hindi raw naganap ang hazing sa campus. Similar sa nangyari kay John Matthew Salilig, si Ronel ay pumanaw rin matapos umatenda ng initiation rites ng di umanong magkaparehong fraternity ang Tau Gamma Phi. Ayon sa pahayag ni PAO Chief Persida Rueda Acosta, ang Public Attorney's Office ay naghahanda ng mga kasong kriminal laban kay Rogelson Guitaruelas, ang guro ni Ronel na nasabing ng hikayat kay Ronel na sumali sa nasabing fraternity. Ibinahagi ng PAO ang telepono ni Ronel kung saan mayroong mga mensahe galing kay Guitaruelas tungkol sa initiation rites. Para sa EuroTV News, ako si Althea Igliane, sumasaludo sa bawat Pilipino.